Hello po, magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin. We are now live in Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga nag-aantabay sa atin every Tuesday and Friday. Maraming salamat po sa inyo. Una po sa lahat, gusto po nating batiin Brother GM Samoldi. Good evening po. Salamat po sa iyo. And also, nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng mga kaibigan po natin, sa lahat po ng mga members dito po sa church, sa lahat po ng mga LM, sa lahat po ng mga youth, at saka sa mga men's, at sa lahat po ng mga viewers po natin sa Samal Island, and then we have in Dubai, Kuwait, and then in Manila, South Cotabato, meron din po tayo, at sa Cebu, and also sa lahat po ng mga kaibigan natin. Amen. Dito po sa Pikawayan, sa lahat po ng mga Bantulo family, Palomero family, De Villeres family, Armada family, Villa family, Nalangay family, sa lahat po ng mga Kabalbal family, Cuesta family, marami pa pong iba, no? Amen. Floro family, kumusta po kayong lahat sa ngayong gabi na po ito. Salamat po sa inyo. Sa lahat po ng sumusubaybay, last Friday, salamat po, no, sa walang humpay na sumusubaybay po sa ating programa. Dito po sa Bible study every Tuesday and Friday. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din nga pala po ako doon sa last Sunday, Saturday na po, kay Brother Pastor Gilbert Lumugdang, Sister Kit. Maraming salamat po sa kanila. Amen. I hope na God, I know God is our Jehovah Rapha. I know He's a great God that we are serving. I know heal na po yan, no? Amen. So, for this time, sa lahat po, no? Natin po ngayong tatalakayin, it is about the unclaimed blessing. Amen. So, we have to discuss it, no, by the Word of God at inspired po ng ating Holy Spirit. So, tuloy na po tayo. Tansenko family, kay Brother Junior Aquesta, Idi Aquesta. Kumusta po kayo dyan? Miranda family, marami pang iba, no? Amen. Nakalimutan ko na yung mga apelyido ng iba. So, sa lahat po sa inyo, maraming salamat po. So, for tonight, amen, gaya po ng sabi ko, it is about unclaimed blessing. Amen. So, in 2 Peter, chapter 1, verse 3 and 4, sabi po dito, all things are yours. God has given you all things that pertain to life, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this might be partakers
of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. So pray po tayo. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we're so blessed right now. I ask for your anointing. I ask the presence of the Holy Spirit as we're going to discuss or tackle about this Word of God. And may you bless also, Lord, all our viewers tonight. I don't know kung ano man ang panginahanglan nila, Ginoo, but you are the one who knows what is the best for them. Lord, anoint them and bless them according to your will. In Jesus' name. Amen. Amen. So, yun po ang ating passage for today. 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4 po yun. So, sabi po dito, you have been given God's ability to possess the good things in this life. Never allow circumstances to put you in a box, limit you or cause you to accept less than God has given you. So, sabi po, binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan na makaangkin po ng mga magagandang bagay sa buhay na ito. So, wag po natin i-allow yung mga pangyayari na nakapaligid po sa atin, na ito po ay parang ilagay po tayo doon sa apat na corner, no? In a box na parang hindi po tayo makagalaw. Na parati po nating binabalik-balikan yung mga setbacks, yung mga kabiguan, or yung mga hindi magagandang experience po natin, or we become prisoners of our past. No? Amen. Or itong mga pangyayari ito ay magiging limit, or ito yung cause, no? Amen, to accept less than God has given to us. So we are blessed by God. We have all the skills, the talents, everything. So lahat po yan ay, lahat po ng magagandang bagay ay binigay niya po sa atin. So, when He was crucified on the cross, victorious na po siya doon. At doon niya po nakuha yung tinatawag na authority again. Amen. He has all the authority, heaven and earth. Yun po ang nawala sa tao. In times of Adam and Eve, when they got sin, they commit sin, disobedience, throne eating. So yung pagiging dominion po, no? Amen. Pangingibabaw o kapangyarihan to dominion, yung authority na yon ay nawala yon. Amen. Because nagkaroon na po ng doon na po the devil has the authority na sa mga tao. But here comes Jesus Christ. Amen. So on that cross, napanalunan niya na po. And then, whoever accept Him as your Lord, as our Lord and our Savior, so He wanted to give us back that authority. Kaya nga, we have the authority, we have a relationship in our Lord Jesus Christ, we have now the authority to cast down or yung mga strongholds, or tung deliverance sa paglaya po sa mga evil ways, and then po yung sa mga sakit, amen, we can pray to na palayasin po yung mga sakit na yun through the power of His name, Jesus Christ. Amen. Amen. So, sa unclaimed blessing po, first, we have the God's blessing. Amen. So, under the God's blessing,
we have an abundance. So ito pong 5 ang ating itatakil ngayong gabi. The abundance, the victory, the healing, the deliverance, and indwelling of the Holy Ghost. So pasalamat din po tayo kay Laika Mutya, Sister Laika Mutya and Jason. He's watching right now. Amen. So, una po, abundance. Jesus came to give us abundant life. John 10:10 po yan. The Greek word for abundant is perissos, which means super abundant in quantity or superior in quality. Amen. Super abundant. Amen. Di lang po abundant, but super abundant. Sobrang dami po and superior in quantity. So, ibig sabihin, talagang may kalidad. Hindi lang po tayo niya bigyan ng maraming blessing, but ito ay talagang may quality, talagang may kalidad, no, ang ating matatanggap. Amen. When Jesus restored man back into his proper position, He provided for us to live an abundant life. Amen. So, no doubt na po tayo dyan. He wants us to do more than just survive. Amen. He wants us to recognize that we do not have to be inferior in responding to our circumstances, but superior in quantity and quality. So, ayaw niya po na, if you will going to respond, yung mahina tayo, no, to respond, no, amen, to our circumstances. Dapat mayroon talagang, meron tayong confidence, no, amen. So, He wants us to have the life of God overflowing from us to others. Amen. So, ito po, kagaya po, no, amen, sa isa pong widow, as just an example po, no? Amen. How? No? Kung paano po binigyan ng Diyos. No? Amen. He answered the prayer of the widow. At hindi lang po yan. Hindi lang po yung hinihingi niya, pero sobra-sobra po yung hinihingi, ang ibinigay ng Diyos. Amen. So, if you have your Bible, you can open it to 2 King chapter 4, verse 1 to 7 po. Amen. So ito po yung story. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elijah. It is in the time of Elijah. Your servant, my husband, is dead. And you know that he revered the Lord. Amen. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slave. So, sinabi niya po kay Elijah that your servant, my husband, ay namatay na. Amen. At ito po siya, iginagalang niya po ang Diyos. And now, the creditor, yung pinagkakautangan po nila, is coming na gawin pong alipin yung dalawa niya pong anak na lalaki. Amen. So, napakahirap po yun na sitwasyon. Hindi lang po yun na mayroon tayong utang, pero ang mahirap doon ay kukunin pa po yung anak niya. So talagang ito'y nagbibigay ng hindi maganda sa kanya, stress. Amen. So wala po siyang malalapitan kundi si Elisha lang. Amen. So Elisha replied to her, amen, how can I help you? Sabi niya, Tell me, sabi niya, what do you want have in your house? So ano bang meron ka sa bahay niyo? Amen. Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. So wala na ba po akong meron? Kaya nga ako lumapit sa inyo, except mayroon ako doon, kaunti lang po na oil. No? Or hindi ko pa alam kung sa Tagalog, lana, no? Oil. So Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Sige, maglipot kayo. At, amen. Ask your neighbors na maghiram kayo ng mga empty jars, ng mga bakante, ng mga
ng mga sisidlan. Amen. At ito po yung instruction ni Elisha. Don't ask just for a few. Amen. Klaro po yun. Huwag kayong hihiram ng kaunti lang. Dapat pag humiram kayo, damihan nyo na, sabi niya. Amen. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into old jars, and as each is filled, put into one side. Amen. So, tuloy po tayo. Elisha said, no, Amen. She left him, and afterwards shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. So, doon po, no? Sinarado po nila yung kwarto, and then they keep pouring, no, yung oil doon sa mga empty jars. Amen. So, dami po yun. No? Ang dami po nun. No? But he replied, no? When all the jars were full, so they brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Wala na. Puno na lahat. Amen. Sabi nung anak nung widow. Amen. Then the oil stopped flowing. Amen. So, God now showed a miracle on that moment. Amen. She went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debts. You and your son can live on what is left. Amen. Ito po'y napakagandang story po, lalo-lalo na po kung mayroong kang utang. Amen. So, sabi niya, go, ipabili mo yung mga oil na yon. At yung sobra, amen, sabi niya, you and your son can live on what is left. Amen. So, hindi lang po nabayaran yung utang, may sobra pa. Amen. Yun ang blessing ng Diyos. Sometimes we ask for healing, hindi lang po healing ang dumating. Sometimes marami pang blessing na darating. If you ask for rain, hindi lang ulan para sa pananim ang ibibigay ng Diyos. Minsan, mayroon pang iba. When you ask for finances, kung hinihingi niya lang, kagaya niya po, yung utang niya, mayroon pa siyang naiwan. Amen. Na sobra-sobra po para po sa kanilang pangkabuhayan sa araw-araw. Amen. Talagang napakabuti po ng Diyos. Amen. God places as an extremely high value of the human being because He paid such a great price to redeem us and restore us to abundant life. He would desire His children to prosper in all things. Those who live in God's way are in position to receive God's help and blessing. Amen. So, tayo po, no, ay binayaran na po tayo ng Diyos, no, such a great price to redeem us, para hanguin po tayo, and to restore us to have an abundant life, para magkaroon po ng sobra-sobrang panalangin po sa ating buhay. So, ang desire niya po sa atin, that He wants His children to prosper. So, the heart, God's, no? Amen? The heart of God is to prosper us in every area po ng ating buhay. Amen. Yun po ang napakaganda. Yun pa ang gusto ng Diyos sa atin. No? And those who live in God's way, yung no, amen, in God's way, sa pamamaraan po ng Diyos, no, tayo po ang mayroong authority or possession to receive God's help and also blessing. Amen. So, hindi po nagsabi ng Diyos, ang Diyos na ang ibibless niya lang po ay yung mga nangangailangan. Amen.
Kasi kung yun lang po ang reason, hindi po tayo, siguro nasa last po tayo ng listahan. Amen. So, God is telling us na yung talagang reason na bless po tayo ng Diyos is the one who believe, amen, to our Lord Jesus Christ. Who have faith. Kasi kung nangangailangan lang, marami pong nangangailangan. No? Doon sa Africa, sa mga doon, no? Sa mga nagkakaroon ng lindol, no? Amen. Sila po sa una ng listahan. Pero God, no, is telling us, lahat po, no, ay bibigyan ng Diyos according to your faith. Kaya po tayo nakikinig, no? Dahil po nagkaroon po tayo ng faith because of hearing and hearing the Word of God. So these are, no, the blessing, no, na ibabanggitin po natin, the verses, no? Sabi po dito in Genesis 26:12, then Isaac sowed in the land and received in the same year 100, and the Lord blessed him. Amen. So ang Diyos po, i-bless niyo po si Isaac. Amen. In times of famine, the Lord, mayroon po siyang instruction kay Isaac na huwag po siyang lumabas, no, doon po sa lugar. Only, no, he will stay in Gerar. Not in other foreign land. Not in Egypt, not in Palestine, but in Gerar. Amen. Yun po ang instruction. Dahil magkakaroon po ng famine, ng drought. Pero nandoon po si Isaac, yun po ang pinakamaganda po sa ating Panginoon. Because of the faith na nanggaling pa po doon sa kay tatay niya, kay Abraham, and then sa kanya po, amen, the Lord bless him. No? Nagtanim po doon si I don't know how, no? Hindi ko po alam kung paano, pero drought po yun, nagsow po siya, nagtanim po siya. Amen. So, nung nagtanim po, no, amen, si Isaac, he received the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Kaya, no, if you are in the presence of the Lord, if you really believe and have faith, hindi mo po iniisip kung anong meron ngayon. No. Hindi mo po iniisip kung ano po ang sitwasyon ng mundo ngayon. But, no, tuloy lang po tayo. Tuloy lang po tayo sa pagtatrabaho. Tuloy lang po tayo sa pagnenegosyo. Tuloy lang po tayo sa lahat ng ating mga gawain with, no, believing that God is with us. Dahil napakasarap po magtatrabaho. Masarap po magpunta sa farm, in our business, in our work, or whatever, kung saan po tayo, na nandun po ang presensya ng Diyos. Amen. Hindi po tayo napapagod. At ang sabi niya, bless niya po si Abraham 100-fold, even na mayroon pong famine that time. Amen. Because God is in control. Amen. In Genesis 24, verse 1, and Abraham was old. Matanda na po si Abraham. Amen. Excuse me. And was stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Kahit na matanda na po siya, hindi blessed pa rin po siya ng Panginoon. In Deuteronomy chapter 28, verse 3, blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Kahit saan ka pupunta, even in the city, or even in your farm, the Lord will bless you. Even nandun ko po in abroad, or even nandito ka lang, basta the Spirit of the Lord is with you, i-bless ka talaga ng Diyos. Amen. Yun po ang pangako ng Panginoon. Amen. 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 And in 2 Samuel chapter 6 verse 11, and the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom, the Hittite,
3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Amen. Praise the Lord. No Ark ng Covenant, where the presence of the Lord dwell. Amen. At doon po, no, amen, nung nahulog po yun ata no, amen. Tapos, inilagay po doon sa kanyang bahay. In 3 months lang po, amen. Because the presence of the Lord, nandun po sa kanyang bahay, amen. 3 months, Obed-Edom, blessed by God, abundantly, amen. And all his household. Amen. Sobrang panalangin po yan. Sabi po sa story, wala na po siyang masisidlan. Amen. Wow. That's why in the time of Joseph, sabi po ni Potiphar, the Spirit of the Lord was with Joseph. And Joseph is a prosperous man. Amen. At sino lang po nakasamsam ng mga blessing na yon? Si Potiphar po. Amen. Amen. Kaya po, if we were in the presence of the Lord, dwell or manifest in our life, talagang i-bless po tayo ng Diyos. Dahil sabi niya po sa ating passage po, whereby are given unto us exceeding, hindi lang po exceeding, great, hindi lang po great, precious promises. Yun po ang promise ng Lord sa atin. Amen. Kung tayo po ay may faith, and then mayroon po tayong perseverance. Amen. Because if there is perseverance, tiyaga po, there is hope. At yung hope na po yan, sabi ni Paul, ay hindi po yun ang maglalagay sa atin into disappointment. Or mag-disappoint tayo because of that hope. But, it will give us love to Jesus Christ through the Holy Spirit. Amen. So yun po ang abundance. Amen. Una po yun, abundance. And the second one, amen, is victory. Amen. Amen. If we are in God's blessing. Amen. Tagumpay. Amen. The word revealed to us how we can walk in the victory that is ours through Jesus Christ. 2 Peter chapter 1 verse 4 po yan. Death could not hold Jesus. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 22 po. Amen. So God is vitally interested in every aspect of your life. So mahalaga po sa Diyos. Doon po interesado po tayo sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Amen. He desire always has been that you as a Christian walks in victory. Yun po ang gusto ng Diyos. Amen. Na parating po tayong victorious sa ating paglakad po. Sa araw-araw. Amen. 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 Because His way is better than our way. Amen. So, tests and trials come to everyone in this life. However, you can come through every trial victoriously as you walk in the supernatural peace of God. As God's plan and yours become one, you can totally rely on Him. Amen. Ganun po kaganda. If we have under it God's blessing. So una po, abundance and then victory. Just like in the life of Joseph. Amen. Victorious po yung life niya. Nagkaroon po siya ng dream. Amen. So nagkaroon po siya ng dream, ng vision, na lahat po ng mga kapatid niya, the 12 tribes of Judah, of Israel rather. Amen. At saka yung tatay niya, ang nanay niya, ay magbabow down sa kanya. Amen. So, the time nagalit niya sila ipinakita po yun ng Diyos kay Joseph. Amen. Pero ang hindi pinakita ng Diyos, yung dadanasin niya bago niya maabot yung dream na yun. Amen. Bago po niya mapagtagumpayan. Hindi niya nga alam kung paano Amen. So, hindi po pinakita ng Diyos. Bago niya po naabot yun, amen, una po, pinagplanuhan po siya ng kanyang mga kapatid.
napatayin because they got jealous, no, to Joseph. At hindi lang po yan, ipinagbili pa siya ng kanyang mga kapatid hanggang nakaabot po siya sa Egypt. At doon po nagkaroon po ng accusation about rape, no, kay Joseph. And then saan po ang last niya? Amen. Doon po, no, amen, sa kulungan. So, sobrang dinadanas ni Joseph. Pero actually, when he was in Egypt, sabi nga ng mga Bible scholar, ang lapit lang po ng Canaan. Egypt and Canaan, 3 days lang po yan. So in times that Potiphar has given him authority na mag-rule po doon sa kanyang bahay, in his household, pwede naman siguro si Joseph magpunta doon sa kanyang mga pamilya, o pwede niya namang lusutan yon. Pero hindi niya because, no, siguro mayroon pa talaga siyang sama ng loob. Hindi naman po sinabi, pero masakit po yun. No? Amen. Hindi niya nga alam, no? Namatay na po yung nanay niya. Si Rachel. No? Amen. So, but because Joseph, no, the Spirit of the Lord was with Joseph. Kasi alam naman po natin na talaga, Isaac, Jacob, talagang mayroong promisa ang Diyos sa kanila. So, tinuturuan talaga nila si Joseph. So, kaya, no, mayroon siyang perseverance, mayroon siyang patience, na kahit na even nandun po siya sa may jail, nangingibabaw pa rin si Joseph. Amen. Dahil sa wisdom na ibinibigay po ng Panginoon sa iya, victorious pa rin siya kahit saan sa ilagay. Amen. Nagkakaroon pa rin siya ng posisyon doon. Amen. At hindi lang yun, no? Dahil po doon, no, sa dream na yun, no, doon po, no, naging victorious po si Joseph. So he saved his family in times, no, nagkaroon po ng famine for 7 years. So kaya po, kung ano man po ang ating tawag nito, ating hinaharap, no, sa ating buhay, parang hindi man sang-ayon yung panahon, no, sa atin, but still, no, we have to believe, no, in God. No, amen. Amen. Dahil siya lang po ang nakakaalam ng lahat. Amen. Alam niyo po, no, na in God's time, even Joseph, hindi lang po yan 1 year or 13 years. I think it is about 17 years bago niya po naabot yun. Amen. Bago po dumating yung time na yun, to become a second rank after Pharaoh. Amen. So yun po. Amen. Dapat po mayroon tayong totally rely on our Lord Jesus Christ. Amen. Dahil hindi po natin alam kung ano po ang ating, sometimes nga po now, sometimes gusto natin maging engineer, gusto natin maging doctor, gusto natin maging teacher, pero in times na mayroon po tayong calling, no, a great calling sa Panginoon, wala po tayong magagawa doon. Amen. Amen. So number 3, under God's blessing is healing. So hindi lang po blessing, hindi lang po victory, even healing. Amen. So God heals. Amen. And the Lord will take away from thee all sickness. Sabi po yun ng Diyos, ng ating Panginoon. Deuteronomy chapter 7 verse 15. Religious traditions have made the world of no effect. In Mark 7:13 po yan. So yung mga religious way, wala po yung effect. Dahil ang ating pong dinidiscuss ngayon, o ating pong pinipreach, or what are we telling is all about? It is about the Word of God. It is about His Word. It is about the power of His name and the authority of His Word. Hindi po yung pangalan ng church, amen, o kung ano man church meron kayo, hindi po yun na makasave sa atin. But it is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. No? So, kagaya po ng mga practice natin, no, noon sa aming buhay, na pagdating po ng New Year, no, amen, magpapaputok po tayo, even sa, no, pag magpapaputok po tayo, sabi nila, para yung mga bad spirit daw, magpaputok po tayo sa labas ng ating bahay
para yung bad spirit ay labas sa ating bahay. Amen. So mali po yun. No? Dahil kung magpapaputok ka po sa labas, lahat po ng bad spirit sa labas, papasok po sa bahay nyo. Amen. So dapat kung magpapaputok ka, amen, doon sa loob ng bahay, sa loob ng bahay nyo. Amen. Para lang mga bad spirit doon sa bahay nyo, sa loob ng bahay nyo, ilalabas. Those are mga belief, no? Amen. So, thank God, no, na hindi na po tayo kagapos doon. Amen. Amen. So, when your strength is gone, sabi po dito, partake of His strength. So, pagsaluhan po natin yung strength po ng Diyos. When your love fails, partake of His love. Makipagsalo ka po, pagsaluhan mo po yung love ng Panginoon. Amen. When your body is sick, amen, partake of His health. Pagsaluhan mo po ang kanyang health, no? Amen. God has provided the best for you. No? Wala na tayong maidadahilan pa. Amen. Dahil andyan na po lahat sa Panginoon. Amen. He is Jehovah Rapha, the God who heals. Amen. So in time of Hezekiah, sabi po ng isang propeta, no, kay King Hezekiah, sabi niya, magbalot-balot ka na. No? Amen. Dahil kukunin ka na ni Lord. Amen. So, mamamatay ka na. Amen. So, Hezekiah kneel down and pray. Sabi niya, Lord, no, sinabi niya po sa Panginoon na, no, sana po i-consider mo naman yung mga ginagawa ko para sa iyo. Yung mga kabutihan ginagawa ko para sa iyo. At doon po, narinig po yun ng Diyos. Amen. And then, sabi po ng Diyos doon sa propeta, sabihin mo kay King Hezekiah na magkaroon po ng extension yung buhay niya. 15 years pa. At hindi lang po yan, sabi ko nga kanina, hindi lang po nagkaroon ng extension ang buhay ni Hezekiah at hindi lang po na-heal kung anong illness na mayroon siya, binigyan pa siya ng Diyos ng sobra-sobrang panalangin, treasure po. Amen. Ang dami pong gold and treasure doon po, no? Tinago niya po yun. Pero sa kasamaang palad po, no? Pinakita po yun ni King Hezekiah. Amen. Sa mga foreign country po. Amen. Sa mga, I think it was in Babylonians. So dahil po doon, sinabi po ng Diyos na hindi niya man mararanasan, pero time will come. Nag-prophesize po yun. Amen. Dahil po ipinakita mo ang mga treasure mo. Amen. Mga importanteng bagay. No, sasakupin ka ng ibang bansa. Pero hindi sa iyong panahon. Kaya kung mayroon po tayong treasure, mayroon po tayong mga bank account, ano po yan, sikreto po yan. Huwag po natong ipagpakita yun. No? Amen. Dahil baka iinteresahan ng ibang tao. Amen. So yun po. No? Kaya po, klaro po yan in time of Judges. No? Amen. In Kings. No? Kaya po nag-aaway. And then, talaga po, no, na talaga po ang Babylonians came in the Israel. No? At talagang no, naging slave po sila. Hindi lang po yung hindi lang po ang mga treasure ang kinuha nila. Even yung mga tao na mga skillful po. Amen. Dinala po nila. No? That is in the time, we can read it in the time of Jeremiah. No? At yung time ni Jeremiah, no? Magkakonect po yun sa time ni Daniel. Amen. Kaya po kinuha po sila ni Daniel. No? Nakaabot po sila sa Babylon. Amen. Amen. Tuloy po tayo. So, we sent Jesus to Calvary as a healing po tayo. Amen. When your body is sick, kaya po sinabi niya, God wants us to be healthy. You cannot serve Him well if you are ill. So yun po ang gusto ng Diyos na maging healthy po tayo. Amen. Sa ating pong kalusugan. No? Naging malusog po tayo. So keep these rules, sabi nga. Dahil may mga rules din po ibinigay yung Bible. Amen. Keep your body clean. Keep your mind clean. Amen. Keep your soul clean. The practice of staying healthy. Live right. Exodus 15:26 po yan. Eat right.
2 Corinthians 10:31, think right and talk right in Proverbs 12:18 po yan. Kasi nga, sabi niya nga, in Psalm 34, sabi niya, if you wanted to have a long life, with many, many good days, stay away from deceitful tongue or spreading lies. Huwag po tayong magsinungaling. Amen. 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 So, ganun po, no? Amen. Yun po ang sinasabi niya, na talagang, if we have received God's blessing, no? Amen. Mayroon na po tayong abundance, mayroon na po tayong victory, and then we have healing, and the fourth one po is deliverance. Amen. Paglaya po. Amen. So, Jesus came to be our deliverer from sin, Satan, sickness, fear, and destruction. Amen. God is not holding anything back from His people. Amen. So, kagaya po, no? Amen. No? When He sent Jesus to Calvary as our substitute, He delivered us from the authority of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Amen. So, ito po yung authority na sinasabi. Amen. So, when Jesus, no, nanalo na po siya doon sa Calvary, ano pong kinuha niya kay Satan? Amen. The authority again. Nandyan na kay Jesus Christ. Yung authority po yun po ang gusto niyang ibigay sa atin ulit. Amen. If we accept Him as our Lord and our Savior. And if we will going to love His commandments. Amen. Amen. Kagaya po ng in the times of Adam, si Adam po, mayroon po siyang kapangyarihan to dominion sa lahat po na nandun sa Garden of Eden. So kahit na lion or whatever na malalaki dyan, pwede niya po yan, no, sabihin na, kasi po sa atin ngayon, pag may mga leon o kakainin ka. Pero because of the authority, hindi po kaya niyan. Siya po ang nagdo-dominion niyan. Siya po ang mayroong authority doon po sa Garden of Eden. So yun po ang nawala. No, they commit sin. They committed sin of disobedience. So, yun po ang napanalunan na po. Yan po ang authority na po yan ay napanalunan na po ni Jesus Christ in the Calvary. Amen. Kagaya po ng isang traffic officers o isang pong pulis. No, amen. Halimbawa po nagta-traffic yung pulis. Kahit na anong kalaki po ng isang sasakyan, kahit malaki pa yan sa 18-wheelers or pag sinabi ng pulis, nagkakaroon siya ng tawag ito, stop, kahit malayo pa. Amen. Nagsabi na po siya ng stop. Wala po yang magawa kundi mag-stop because he has the authority. Dahil naka-uniforme po siya eh. The state or the government give him the power or authority to do such things. Amen. So wala pong magawa kahit anong pong kalakihan. Magsa-stop pa talaga yan. Pero pag yung police na yun, amen, will commit a sin. Amen. And then, makukuha po yun, yung authority na yun. Hindi yan naman po isusuot yung damit na yun as being a policeman. Amen. So ano pong mangyayari? Pag wala na po yung damit na yun, wala na yung tsapa na yun, wala na to yung authority na yun, kung doon po siya sa gitna ng daan, magta-traffic, talagang babanggain siya. Amen. Dahil wala po ang authority, wala po siyang authority doon. So, yun din po ang gusto ng Diyos, na ibalik po sa atin yung authority. That's why, if we have now Jesus Christ in our heart, in our life, we have now the authority. Amen. Amen. Na authority na nasabduhon po, amen, po sa Tagalog, to cast out demons, to heal. Yung may mga illness, yung may mga sakit. By the authority of His word and by the power of the name of our Lord Jesus Christ, in the name of our Lord Jesus Christ, you can rebuke now
spirit of darkness, the spirit of sickness. By His stripes, you are healed. Amen. Ganun po yun. Amen. So, Jesus has destroyed Satan's power through the cross. Hebrews 2:14 po yan. And God's will is that we delivered from the evil of this world. Amen. Jesus said that we are in this world but not to it. So sabi po ng Diyos, nandito po tayo, nakapatong po tayo sa mundong ito. Pero wala na po tayo. We are not, but not of it. So ibig sabihin, nandito tayo, at yung mahalaga na po sa atin, yung spiritual na mga bagay, hindi na po yung mga makamundong bagay. Wala na po yun. Those are old things. No? Those are, bago na po tayo, we are now in the grace of God. Amen. Kung hinango na po na tayo, no? To the old nature. No? Yung sin po na dati po tayo. Amen. So, ganoon po yan. Ang deliverance po ng ating Panginoon. Amen. 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 So, amen. So, sabi ko nga dito, no? Amen. Sa deliverance, amen. Christ, mayroon pong example dito about deliverance. Christ has won the victory. So our salvation, our deliverance, and our redemption from all the works of Satan has been accomplished by Christ for us. When He uttered those words, it is finished. Amen. It was like hosting the plan of the victor over a liberated land where the battle has been fought, where the enemy has been conquered and forced to surrender. Christ, the captain of our salvation, and the author and the finishers of our faith. Hebrews 2:10 po yan, and Hebrews 12:2 came to this world and defeated our enemy Satan. Amen. Jesus stripped Him of His authority, carried away our pains and our defeats, and arose from the grave, triumphant over the evil. Amen. He declared those triumphant words, it is finished. Amen. Ang ating pong Panginoon na po. Christ is the captain now of our life. Of our salvation, has fought our battle for us and has liberated us from the power and dominion of the enemy. He is the author and the finishers of our faith. Amen. He is now the captain, no, ng ating pong buhay. Amen. Yun po, no, ang gusto po ng Panginoon. Amen. Indwelling. Amen. The last po. We have won the abundance, the victory, the healing, deliverance, and indwelling of the Holy Ghost. Na gusto po ng Diyos na doon po siya titira, no, sa ating pong puso. No. Sa panahon po, just like what I said a while ago, when the Ark of Covenant, where no, the Lord's Spirit no, dwells, no, in that time, sa panahon po ni King David, at yun po, no, ay doon po inilagay. Amen. In the house of Obed-Edom, ano po nangyari? The Lord blessed Obed-Edom. And in our time, no, in our Lord Jesus Christ, if the Spirit of the Lord, amen, is now dwell in our heart, no, I believe, through hearing of His word, no, and by faith, and the presence of the Lord, kumplito na po, no, ang ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat po, andyan na po ang Biblia. Lahat po nandyan na. Amen. Wala pong reason na hindi po tayo i-bless ng Diyos. Amen. So, di na po blessing, but also the Holy Ghost. Amen. Which is the most important one in our life. Noon po, sa mga prophet, o sa panahon po noon, hindi mo po, sila lang yun po ang nakareceive ng Holy Spirit. But in our time,
Sabi nga in Prophet Joel, na talagang marami ang makareceive ng Holy Ghost. Why? In my own opinion, kailangan po natin ng Holy Ghost in this time, kagaya na po ngayon, because we are in the last time. Amen. So yun po, ang reason, yun po, I think it is the reason na kailangan po natin na ma-receive yung Holy Ghost ng ating Panginoon, which is the Comforter, because we are in the last days. Amen. We are in the last days. Amen. That is what I believe, no? Amen. So, una po, He indwells us to free from fear. Pag mayroon po tayong Holy Ghost, una niyo pong ibibigay sa atin yung courage. Amen. In 2 Timothy 1:7 po yan. To endue us with power to enrich us with love. Amen. Pagkaluban niya po tayo ng kapangyarihan to enrich us with love. Amen. God's power is always flowing and always available. Andyan po parati yan. If we will going to repent and accept Him as our Lord and Savior, talagang sincero po tayo. And sabi niya po, if you will be baptized in the name of Jesus for the remission of sin, amen, you will receive the gift of the Holy Ghost. Amen. That is the most important thing in our life. Hindi lang po blessing, lahat po yan, nakapackage na po yan, ibibigay na po yan ng Diyos. Sa atin po, sa inyo po, sa lahat po ng viewers natin. Pero the most important thing is the Holy Ghost. Amen. That is the seal of our salvation. Amen. Amen. You have been sent by God to do His work. Those whom He sent, He always equips. You have been equipped with the supernatural power of God to do the works of Him in Jesus' name. So, lahat po tayo, ini-equip po tayo ng Diyos in different field po ng ating kakayahan. Amen. Kung ang field mo po ay maging teacher, so the Lord will going to equip you. Hindi ka lang magiging teacher, kundi tataas pa yung ranko mo. Ganun po ang mga promisa ng Diyos. We become a head, not the tail. Amen. So, kung tinawag ka po ng Diyos na maging doctor, engineer, o ano pa po dyan, no? Amen. To become a public servant, amen. Do it. The God will going to equip you. No? But do it. Just to glorify His name. For His own glory. Not by your own. Yung gusto mo lang ay magkaroon ng lahat ng mga material blessing. Amen. Ang sabi po ng Diyos, lahat po yan ng kakayahan natin, lahat ng mga skill, talents, gagamitin po yan natin to glorify His name. Amen. So kung teacher ka, maging mabuting teacher ka. Just to bless other people. Lahat ng mga estudyante mo, tinuturuan mo sila kung anong yung tama. If you have a public servant, serve. No? Amen. Yung mga nangangailangan ng serbisyo. Amen. Sabi nga nila, serbisyo totoo. Amen. Amen. Just to glorify our Lord Jesus Christ. Amen. Siya lang po. No? Amen. Amen. Sabi nga, you have been equipped with the supernatural power of God to the works of Him. In Jesus' name, we have the power also to sing. Amen. In Acts chapter 16, 22 to 23 po yan. Power to surrender. Amen. Our mind and our heart. No? Amen. Kasi po, napakaganda po. Kung andyan po ang Diyos sa buhay natin. Amen. Minsan, hindi mo lang alam, mayroong mga pagkain na darating lang sa iyo. No? Amen. Mayroon lang tatawag, kukunin mo doon. Mayroon kang blessing dito. Amen. No? Amen. So,
We have the power to speak. No? Just like in the time of Paul, nung nagkaroon po ng cruise examen, nung nandun po siya sa Jerusalem, he has the power to speak, to defend, no, yung kanyang sarili. No? Amen. Kasi po, no, it is the Holy Spirit, no, na nagbibigay po sa kanya ng wisdom. Amen. No? And the power to save, and the power to serve. Amen. So yun po, no, ang gusto ng Diyos sa atin. No? Na importante po, we have the Holy Spirit sa ating pong buhay. So hindi po kumpleto, amen, kung wala po ang Holy Spirit. So dapat po, we have an abundance, we have the victory, we have the healing, we have the deliverance, and we have the Holy Ghost. Amen. So sabi ko nga kanina, if nandun po ang Holy Spirit po sa atin, all things work together, no? At lahat po yan ay dadaloy at dadayoy lang po sa ating buhay. If we seek the presence of God, all these things, no, and all His righteousness, amen, lahat po ng bagay ay dadaloy at dadaloy lang po sa atin yan. Amen. So, kailangan lang po natin believe and have faith and perseverance. No? Ibig sabihin po, if the Holy Ghost is in us, no? The fruit of the Holy Ghost is the love, patience, no, kind, gentleness, meekness. Yun po. Yun po ang makikita sa atin. Amen. That's why, if you have the Spirit of the Lord, morning na morning pa lang yan, no? Amen. Ang lumalabas po sa ating bunganga, blessing. Amen. Not cursing. Amen. So, yun po, no? Ang ating yun po ang ating discussion today. Ang Bible study natin po sa gabing ito. Amen. Pasensya na po kayo. Medyo ano po yung lalamunin ko. Amen. So, nagpapasalamat din po tayo, no? That is the fight, no, under the God's blessing, no? Amen. And next Friday po, under the God's blessing, we have the Christian fail to receive. Why the Christian fail to receive, no, yung mga God's blessing po na yon. So, tatalakayin po natin yan kung bakit hindi po natin na-receive yung mga blessing na yon. Dahil baka ito po ang mga hindrances, ito po yung sagabal, no, sa mga blessing po ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayo antabayanan po natin. Next Friday, ito po yung ating tatalakayin. So under pa rin po ito sa unclaimed blessing. No? Amen. Amen. Why Christian fail to receive. Amen. So salamat po tayo sa lahat po ng mga viewers natin sa gabing ito. So, sa lahat po ng nakikinig ngayon, amen. Sister Laika Mucha Jason, maraming salamat po. Gina Cabalbal Nalangay, Brother GM Samolde, maraming salamat po sa inyo, sir. Magandang gabi po. And then we have Sister Ana Marie Mapalo Intal. Maraming salamat po, no? He is my good friend, no? Amen. Si An-An, Sister An-An, Sister Jenna, and then we have Sister Melanie Tansenko Amor, Teacher Mel, maraming salamat po. And then we have Sister Kristen Faith Limbaga, Villadulit, and family. Alam ko, they're watching right now. Panahati po yan. Maraming salamat po sa inyo. Teacher Brenda Limbaga Villadulit, and then Brother Jimmy Bantolo. Amen. Thank you po. Magandang gabi po. And then, and also to my sister, amen, Myla, no? Yung kapatid ko po, no? Na kaisang babae po na kapatid po namin. Si Myla Ramento, no? Franco Ramento.
Salamat po sa inyo. Sa lahat po ng mga nanonood po, sa lahat po ng mga viewers natin, I know, hindi po kayo mababasa po lahat. But I know, you are watching. Alam ko po na nanonood po kayo. Amen. Sa lahat po ng mga kaibigan ko po dyan, sa Pikawayan, at mga classmate ko po, sa lahat po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kaklase ko po dyan sa Maynila, no? Amen. Sila Danny Sasi, sino pa po yan? Mga Batch 94. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking pong wife, dyan po sa Poblacion Ono, sa aking pong mga anak, no? Kay Daven, kay Daniel, at sa mga Gonzaga family, sa mga relatives po ng aking asawa. Then we have Asinho family, sino pa ba? Tamayo family, P family, Kahilig family, maraming po yan, no? De La Vega family, malaking pamilya po kasi sila, no? Hindi ko po maisip. Bartolo family, lahat po ng mga family po dyan, ng mga asawa ko po dyan sa Malagakit, halos po, no? I think mga 70 to 80%, no? Mga pamilya po nila dyan, no? Amen. At saka dito rin po, nakikinig din po sila dito sa May Anik. Amen. No? Marami din po sila dyan. At sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan, no? Mga relatives ko dyan sa Pikawayan, Nicor family, Franco family, Balyano family, Villegas family, Danoy family, at sa lahat po ng mga Garcia Street, no? Diyan po sa lahat ng mga kaibigan ko diyan, no? We have Fahid, Bueno, Baria, Panilaw family, no? Mga kaibigan po natin yan, mga relatives po natin yan, no? Amen. And then we have Barito, no? Family, Palma family, no? Hunsay, no? Diyan po sila. And then, mga Staris family, kaibigan po natin yun. Sila Ma'am Mincho, no? And, Eric Lowe, no? Si Lulo Staris. Silo po kayo dyan. And then, Duruelo family, Alcanzarin family, Villanueva, no? Amen. Then, Liera family, Balyano family, Gabertans, no? Family, Adela Fenya, amen. Galvest family, no? Lahat po dyan, no? Amen. Binabati po natin sila dyan. And then we have dyan po sa ating pong Poblacion Ono, sa kapitan po namin dyan, Trinidad, no? Kay Kapitan Trinidad, no? Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga Bantolo family, Palomero family, Miranda family, no? Amen. At sa Divelieres family, Floro family, and then Marfel, no? Sila ni Auntie Bibing po dyan. No, kumusta po kayo dyan? Then Armanda family, doon po sa Lily's View Cafe, no? Dito po sa Barungkot, no? Going to Lampake, no? Last time 2 years po ako dyan, no? Almost sobra 2 years po yan, no? Every Sunday pumupunta po ako dyan, no? Kumusta na po kayo dyan, no? I hope one day, no, pag hindi na busy, makapunta din po tayo dyan. Then, nagpapasalamat din po tayo sa ating pong butihing pastor, our pastor po, Pastor Neil Acuesta, who is now, no, in Camps Heaven's View, and then Sister Melody Acuesta. At sa lahat po ng mga, and then yung ano pala po, no, Pastor Job, no, yung Salukot, no, Mountains View. Magandang gabi po sa inyong lahat. No, amen. So, I hope this week, kung di busy, sana makapunta kami doon sa Camps Heaven's View. Siguro this April, no, lahat po ng mga kaklase ko, no, Batch 94, I think, no, if mayroong time, makalaag-laag yapon dito, no, sa Camps Heaven's View dahil napakaganda na po ng Camps Heaven's View. Amen. So, maraming salamat po sa lahat at salamat po sa lahat ng tulong ng ating mga LM, sa lahat po ng mga men's at youth po. At also po yung
Aking pong kasama dito, no? Amen, si Yuyol Nalangay po, Kabalbal. Maraming salamat po, no, sa walang humpay na pagsusuporta po sa gawain ito. So, God bless po sa lahat, no, sa inyo po. And then, magandang gabi po ulit. No? Amen. So, wag po natin kaligtaan. No? Amen. This coming Friday, white Christians fail to receive this blessing, this abundant blessing. Ito po ang continuation po natin ng ating unclaimed blessing na heading po. Maraming salamat po and God bless po sa lahat po ng ating viewers. Amen. Amen and amen.